Hello everyone, for this video I'm going to make a product review sa Nestogen 2. This is a follow-up formula milk for babies 6 to 12 months. You can see here I have another variant here. This is low lactose Nestogen for 0 to 12 months old. Ito yung parang cheaper version ng S26HA and yung mga hypoallergenic formula milk ng for babies. So, itong low lactose ay pinaprescribe ng doctor kapag lactose intolerant si baby and allergic siya dun sa formula milk na pinapatik sa kanya, as well as yung mga allergic din sa mga breast milk. Ang manufacturer ng Nestogen is Nestle. Ito yung cheaper version ng NAN milk. So, kung ang Wyeth ay may S26, tapos yung cheaper version niya is Bona, ito namang NAN from Nestle is ang cheaper version niya ay Nestogen. So, dun sa previous video ko, ipinakita ko yung comparison ng nutrition information at saka ng ingredients ng S26 and Bona. But this time, sa Nestogen ay hindi ko maiko-compare ito sa NAN kasi hindi naman NAN user ang aking baby. So, ang ipapakita ko lang sa inyo ay yung ingredients and nutrition information nitong Nestogen. Actually, S26 user ang baby ko, S26HA. Kaya lang, kinontinue ko to ng Nestogen kasi meron nagbigay sa amin ng 1 box. Kaya pinatry ko kay baby and then apparently nagustuhan niya. So, ito nga, kinontinue ko siya sa Nestogen 2. So, follow-up milk formula na to for 6 to 12 months. Actually, mga 8 months na siya nung na-try niya to. Kaya, eto nga, dinediretso ko na kasi gustong-gusto niya yung lasa. At no problem at all talaga. As in, parang kinontinue niya lang yung S26 na milk formula niya before. And kaya din kasi ako nag-HA kasi nung first few months niya is parang nagsasuffer siya from allergies. In-advisean siya ng doctor na mag-switch from S26 Classic, which is yung pink. In-advise siya na mag-switch dun sa S26 na HA. So, ito nga, meron tayong friend from Nestle na nag-suggest ng Nestogen 2 milk formula and then pinatry ko si baby nito and nagustuhan naman niya. So, neto lang siya nag-switch mga 8 months na siya. So, nag-switch pa siya sa Pro Meal Gold, and then tinry ko nga tong Nestogen one time and then nagustuhan niya. Actually, wala namang akong nakitang effect na parang meron nagka-problema dahil nag-switch siya dito sa Nestogen or any problem na parang sa digestion niya or sa pagtulog niya, is same pa rin talaga. Ganun pa rin. So, eto nga, nung una kasi, nung first 3 months, nag-suffer yung baby ko ng mga allergies sa mukha, sa katawan and everything. So, nag-worry ako. Pabalik-balik kami sa doktor kasi feeling ko allergic siya sa milk formula. So, ayun nga, ilang beses na din siya nag-switch ng gatas. Tapos, eto na nga, yung Nestogen, pinatry ko. Try lang. Pero, nagustuhan niya at yun nga, hindi naman siya nagkaroon ng any allergy or any side effects sa kanya. Like, for example, yung sa pupo niya, wala namang problema doon. Kasi, di ba, usually, yung mga babies nagkakaproblema sa digestion pagka bigla nag-switch ng ibang formula milk. Pero, itong Nestogen, walang problema at all. So, maganda pa rin ang tulog niya, makinis pa rin yung face niya, yung skin niya. And, active and lively pa rin si baby. So, actually, mas naging matakaw siya with Nestogen 2. Masiglang-masigla siya at saka he never gets sick na, like for example, yung may fever, ganyan. Never siya nagkaroon ng ganon. Siguro nagkakaroon lang siya ng konting colds, like nagkakasipon siya for a while, like one day lang, pero kinabukasan or later on, wala na rin, ganon. Parang nagkakaroon lang siya ng allergies with, like, siguro may pollen allergy siya or something kasi dito kami sa Antipolo and mapuno dito. So, pag nagsuswitch ng climate, parang medyo binabahing-bahing kami, ganun. Pero hindi naman tumutuloy sa sakit or anything like that. Kaya ako bumili ng Nestogen low lactose is I thought na baka magkaroon bigla ng, alam niyo yun, reaction si baby sa Nestogen 2. Kaya nagtry ako ng low lactose kasi nga gustong-gusto niya yung lasa nito.
So, parang if ever lang na magkaroon siya ng negative reactions towards this Nestogen 2, masaswitch ko siya sa low lactose. Yung difference lang niya is yung brand and yung manufacturer talaga. So, dumako naman tayo sa nutrition information. Ang nutrition information nito is almost the same as S26 and Bona. Halos pareho-pareho. No? Ayan, makikita nyo dyan, same lang. Lactose, sodium, potassium, chloride, calcium, phosphorus, magnesium, iron, copper, etc., etc., vitamin A, D, E, K, C, B1, B2, niacin, B6, folic acid, B12, biotin. Halos pareho lang siya. Siguro yung lasa lang ang pagkakaiba nila. Siguro ito is much sweeter than yung S26HA. Kasi nga, 'di ba? Ano yun bland yung lasa nun dahil nga for infants talaga yon. So, etong sinwitch ko na siya sa Nestogen 2 is nagustuhan niya. Parang mas naging matakaw siya. And maya gusto yung dumedi ganon. So, parang I have a hunch. And natikmo ko na pagkahalimbawang medyo nagkakaroon yung daliri ko ng pag nagtitimpla. So, natitikman ko rin siya. Parang meron siyang sugary content. May sugar content itong Nestogen na parang slightly ganon siguro, no? Para ma-adjust na yung taste buds ni baby. So, disclaimer lang like I always say in my vlogs na iba-iba po ang pagtanggap ng baby natin sa milk formulas. So, yung hiyang sa baby ko ay maaaring hindi po hiyang sa baby nyo. And vice versa, ganon din po pag hiyang sa baby nyo, baka maaaring sa baby ko hindi niya matanggap. So, iba-iba po talaga yon yung sa sistema ng katawan ng ating mga anak. So ako, this is my personal review and feedback dito sa Nestogen 2. And so far, so good. So, okay na okay siya sa baby ko. And siguro kung magsuswitch kayo ng formula milk, mag-ask din muna kayo sa pedya nyo if okay yung ipapalit nyo yung milk formula na kung ideal ba siya sa baby ninyo para safe na rin tayo. So that's it for today's video. Thank you so much, mommies, and I'll see you on my next one. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa latest chika ng mga mommies sa Pinas. Thanks for watching and bye for now!